Ang alamat ng palay. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang alamat ng palay. Nilathala ng Bagyo Midland Courier ng ika-1 Enero 1950. Ito'y isinalin mula sa Ingles ni Paulo B. Bakulan at babasahin ni John Benvir Serag. Isang alamat ibaloy. Noong unang panahon, nag-uulam na ang mga tao ng baboy at ibang hayop. Ngunit wala silang kanin. Kumakain sila ng kamote, gabi, natong at pako. Mayroong ding Pako. ay Pagka. mayroong ding saging, mangga, bayabas at papaya. Ito ang panahong wala pang daga at pusa sa mundo. Daga. Nooy may isang mabuting mambubunong o pari na may mahikang mula kay kabunian. Ang may likhang nakatira sa mundong itaas. Bakbongan ang kaniyang pangalan at madalas siyang maawa sa mga tao at dahil sa kanilang kinakain. Sa pagdaloy ng mga tag-araw at tag-ulan, tag-init at taglamig, nangyari na yayahan sa bakbongan na pumunta sa langit para sa isang dakilang ritual. Idaraos alang-alang kay kabunian. Kaya nilakbay siya ng maraming araw. Inakyat ang tuktok ng bundok. Pulag at nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanhik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng ulap. Doon nakakita siya ng isang malaking kubong napapaligiran ng tao. Ito ang tahanan ni Kabunian at Bugan, ang maganda niyang asawa. Labis na ikinatuwa ni Dakbongan ang ritual, lalo na ang pagkain ng kanin na tila di niya pinagsasawaan. Nanatili siya roon ng ilang pang-araw upang namnamin pa ang lasa nito. Napansin ni Kabunian ang hiling ni Dakbongan sa kanin at tinanong ito kung nais siyang magbaon pa nito pa uwi. Agad
namang umuo si Dakbongan, kaya tinuruan siya ni Kabunian kung paanong patubigan ang mga bukid, ang pananong pasilbulin ang mga binhi ng palay, at kung paanong itanim at alagaan ang uhay. Dagdag ni ngunit upang magkaroon ng masaganang ani, kailangan ninyong isagawa ang kosday kanyaw alang-alang sa akin. Tiyaking nakapatay lahat ng apoy sa nayon. Madaling araw sasagawa ng mambubunong ang ritual. Sa bawat bahay, tatanggap siya ng apoy mula sa akin sa pamamagitan ng ikikis niya ang isang pirasong kawayan sa isang biyak na kawayang may panggatong isasalaysay kung paanong nakakuha ng pagkain si kabigat ng mundong itaas kay bigat ng mundong ilalim, at tatawagin niya ang tatlong yumaong mambubunong na sinabaking